Magandang umaga mga bata. Okay, makinig kayo kasi may silang kwento. Sino na ang nakapunta sa inyo sa kagubatan? Ano ang makikita natin sa kagubatan? Ha? Ang makasagot sa sunod sa kalumigip sa akin. May sakit ako kahapon kaya hindi ako nakapagod. Ano ang makikita sa kabundukan? Puno, very good. Ano pa, Joseph? Halaman. Ano pa? Flower. Ano pa ang, ano talaga, ano pa? Animals, very good. Ang kwento natin sa umagang ito ay may pamagat, nawala at natagpuan. Sulat ito ni Tamara B. Lawrence. Si Tamara, isa siyang teacher na misyonero na na-assign siya sa South America. So ito si Tamara ay mahilig siyang maglakbay sa mga kabundukan, sa kagubatan. So pag-end ng kanilang klase noong Friday, nung nag-usap sila na mag-camping sila, kasama yung mga malalaking estudyante. So alam mo na kung mag-camping, di ba, malalaking bag, naglakad sila halos lampas 2 oras. Pero lahat excited, lahat masaya. Doon sila tumuloy sa campsite ng pumuputol ng mga kahoy. Anong tawag sa kanila? Magtutruso. So doon sila dahil mayroon doon mga malalaking kahoy na naputol-putol na. Mayroon din sila bahay kubo. So doon sila natulog kasi mas safe sila doon. Dahil alam mo sa kagubatan, maraming mababangis na hayop. Mayroong mga baboy damo, mayroong mga makamandag na ahas. Maraming mga nakakatakot na hayop. So doon sila natulog sa bahay kubo. Oo. Kaya nung pagka-umaga nun ay araw na ng Sabat. Naligo sila sa napakalamig na ilog. Napakalamig at napakalinaw na tubig. So pagkatapos nila maligo, sila ay kumain ng agahan. At umupo sila doon sa mga naputol-putol na mga kahoy. At nakita ni Tamara, pag tinitingnan mo, malapit lang, isang isla na mabuhangin. Ay lahat sila ng mga gusto nilang lahat puntahan. So pagka hapon ng Sabat, ay pumunta sila sa ilog at hiniram nila yung bangka ng magtutruso. Ito yung bangka. Yun, maliit lang na bangka. Ang sakay ng bangka dapat ay 3 lang, 2 pasahero at 1 magsasagwan. So kailangan nilang manimbang. Pag upo, kailangan huwag kang malikot kasi tataob yung bangka. Ay napakatagal nila ni Tamara nag-antay dahil hinatid yung 3, yung 2 hinatid na doon. Lampas 2 oras bago makabalik yung magsasagwan. Ang problema ganito, 4 silang pasahero na naiwan at 1 yung magsasagwan. So lahat excited, sumakay silang 5 lahat doon sa bangka. Ang problema mga bata, pagdating sa gitna, nataob yung bangka. So lahat sila, langoy-langoy sila. Si Tamara natakot kasi hindi siya ganun kagaling maglangoy. Pero yung 3 silang misyonero, hindi na sila sumakay kasi mabigat na dahil nabasa na sila. So lumangoy sila pagpunta doon sa gilid ng ilog. So pagdating nila sa gilid ng ilog, sabi nila, kailangan huwag tayong lumayo. Dito lang tayo sa gilid ng ilog para di tayo maligaw. Ang gilid ng ilog ay napakaraming matataas na mga damo. So wala silang madaanan, wala namang daanan doon. Ang ginawa nila, yung mga kamay nila, ginamit nila. Ginamit nila yung mga damo para may daanan sila. Hanggat sa napansin nila, magtakip silim na. Tapos napansin pag-abot ni Tamara, pader na napakataas na puno ng tinik.
So ang ginawa niya, mayroon silang ganun. Hindi na nila alam yung dinaanan nila. So sila ay naligaw na. Ano ang ginawa nila, mga bata? Sila ay huminto at nanalangin. Dahil sabi nila, magdidilim na at lalabas na ang mga mababangis na hayop. Wala man lang silang kutsilyo o anumang sandata para may panlaban. So sila ay nanalangin sa Panginoon na ituro yung daan papunta doon sa mga kasamahan nila. At nung nanalangin sila, pagkatapos silang manalangin, ay may narinig sila. Ano yung narinig nila? Hayop, hindi hayop. Ang narinig nila ay nagsisigawan. Andito kami! Nandito kami! Sabing gano'n, narinig nilang gano'n. Ay, andun lang pala yung mga kasama natin. At sabi nila, ginawa na nila yun na lampas isang oras na. Narinig lang nila nung sila ay nanalangin. Kaya ano yung lesson na makuha natin? Ha? Okay, mga bata. Ang Diyos ay ipinadala niya dito sa sanlibutan si Jesus para tayo ay maligtas. Mahal tayo ng Panginoon. Mga bata, kung kayo man ay maligaw sa mundong ito, lagi niyong alalahanin na mag-stop at manalangin. Pakinggan natin palagi ang tinig ng Panginoon at siya ay sasagot sa ating mga dalangin. Yan lang ang ating story sa umagang ito. Maraming salamat. Julie, Sister Sana, payo. Payo ba? Payo. Yan, hindi kayo makuha eh. Ayan, okay na. Okay na. Pwede na? Pwede na? God has a perfect plan to finish.
Good morning! Purihin natin ating mahal na Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay makapag-aral ng banal na salita. At ganoon din sa mensahe ng awit sa women's ng Rockville State Church. Purihin ang maraming salamat sa mensahe ng awit na inyong pinagaloob sa oras na ito. At purihin din ating mahal na Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay sama-samang mag-aaral ng kanyang salita sa oras na ito. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa oras na ito, Ama, pinupuri ka namin at tinataas yung inyong trono. Lumalapit po kami sa inyo, tumingin ang kapatawaran sa mga nagawang pagkakasala ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na guidance sa inyong Holy Spirit at siya mamuna sa amin sa pagbukas namin at sa pag-aaral ng inyong banal na kasulatan. Naway kayo po ang siya magbigay karunungan sa bawat isa at lalo tigit sa akin, Panginoon, na inyong lingkod na magbabahagi. Kayo po ang siyang magbigay ng karunungan na nagmula dyan sa iyo sa langit na bayan. Maraming salamat sa iyong patnubay. Maraming salamat sa pagdinig sa iyong mga panalangin sa pangalan ng Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Humayo, hanapin ang aking tupa. Sa Matthew chapter 18 verse 11, kung tayo po ay may mga Biblia, atin po itong sama-samang buksan at pag-aralan. Sa Matthew chapter 18 verse 11, ang sabi po ay, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Sabi po sa ating teksto sa oras na ito, sa Matthew 18 verse 11, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Ang talatang ito ay nagpapakita ng misyon ni Jesus na hanapin at iligtas ang mga naliligaw, na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at awa, dedikasyon sa kaligtasan ng sangkatauhan. Maganda po yung plano ng Panginoon sa bawat sa atin, mga kapatid, na marami ang nakaranas sa ngayon ng hindi magandang mga pang-aabuso. Ngunit ang Panginoon ay gumawa ng paraan upang iligtas yung kanyang, hanapin ang kanyang tupa, ang nawalang tupa. Sabi dito, kung iugnay ito sa kampanyang End It Now, na naglalayong tapusin ang karahasan, pang-abuso, at kawalan ng katarungan. Ang mensahe ng Matthew chapter 18 verse 11 ay nagsisilbing makapangyarihang paalala na hinahanap ni Jesus na iligtas at buhayin muli ang mga nagdurusa at inaapi. Tulad ng pagparito ni Jesus upang iligtas ang mga nawawala, hinihikaya tayo na ng kampanya na abutin, protektahan at iangat ang mga biktima ng karahasan upang hindi sila mawala sa siklo ng pang-abuso, kundi mabigyan sila ng pag-asa at daan patungo sa paggaling. Sa Gospel Workers, page 92, ang gawain ng pagkakamit ng mga kaluluwa para kay Kristo ay nangangailangan ng maingat na paghahanda. Ang mga tao ay hindi maaaring pumasok sa paglilingkod ng Panginoon nang walang kinakailangang pagsasanay at umaasa sa pinakamataas na tagumpay. Nais ng Panginoon na gawin natin ang ating gawain ng may kasanayan. Binibigyan din ni Ellen G. White ang kahalagahan ng paghahanda at pagsasanay sa misyon ng paghahanap at pagligtas ng mga kaluluwa. Sinusuportahan nito ang temang humayo at hanapin ang nawawalang tupa dahil ito'y nangangailangan ng dedikasyon at masusing pagsisikap, hindi lamang ng simpleng layunin. Lucas chapter 15 verse 3 to 6. At sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa
at mawala ang isa sa mga iyon, ay hindi iiwan ang 99 na ilang at hanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasa niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Amen, mga kapatid? Ang talinghaga ay bahagi ng tatlong magkakasunod na talinghaga na naglalayong ipakita ang malaking halaga ng bawat isa sa harap ng Diyos. Ang Lucas chapter 15 verse 1 and 2 ay nagpapakita ng mga eskriba at parisiyo na nagrereklamo dahil si Jesus ay tumatanggap at kumakain kasama ng mga makasalanan. Kaya sinimulan ni Jesus ang talinghagang ito upang ipakita ang kahalagahan ng bawat kaluluwa. Ang talinghaga ay isang makapangyarihang paglalarawan ng malasakit at pag-ibig ng Diyos sa bawat individual. Kahit gaano pa siya kaliit o kalayo, ito ay nagpapakita ng tema ng kaligtasan, pagpapatawad, at ang dakilang halaga na ibinibigay ng Diyos sa bawat kaluluwa. Ang pagsasaya sa pagkakasumpong ng tupa ay isang simbolo ng walang hanggang kagalakan sa kaligtasan at sa pagbabalik loob ng isang tao kay Kristo. Matthew chapter 18 verse 14. Gayon din na hindi nga kalooban ng inyong Ama na nasa langit, na ang isa sa maliit na ito ay mapahamak. Ang talatang ito ay bahagi ng isang mas malawak na konteksto kung saan si Jesus ay nagbigay ng aral tungkol sa pangangalaga sa mga maliliit at ang pag-iwas sa pagkakasala sa kanila. Bago ito inilahad ni Jesus ang talinghaga ng nawawalang tupa sa Matthew 18 verse 12 to 13, kung saan ang pastol ay naghahanap ng isang nawawalang tupa. Mula sa isang daan, nagpapakita ng walang pag-iimbot ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Ang Matthew chapter 18 verse 14 ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng bawat isa sa harap ng Diyos, lalo na ang mga itinuturing na maliliit o mahina. Ipinapakita nito ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak at ang kanyang hangarin na ang lahat ay maligtas at walang mapahamak. Amen. Ang talatang ito ay isang paalala sa mga tagasunod ni Kristo na ingatan at pahalagahan ang bawat isa, lalo na ang mga mahina. Ezekiel chapter 34 verse 3 and 4. Ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Hindi ninyo pinalalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may balik, o inyo mang ibinalik ang ininigaw, o inyo mang hinahanap ang nawala. Sa kabanatang ito, si Ezekiel ay nagbibigay ng propesiya laban sa mga leader ng Israel, partikular na ang mga pastol o mga pinuno na may responsibilidad na pangalagaan ang bayan ng Diyos. Sa halip na tuparin ang kanilang tungkulin, ang mga leader na ito ay naging makasarili at pinagsamantalahan ang kanilang mga nasasakupan. Ang Ezekiel chapter 34 verse 3 and 4 ay nagbibigay ng matinding babala laban sa mga leader na hindi ginagawa ang kanilang tungkulin na pangalagaan at protektahan ang kanilang mga nasasakupan. Ikaw at ako
ay kinakailangan para tumulong. Hanapin ang isang tupa na napahiwalay sa iba. Amen, mga kapatid. Sa Roma chapter 12, verse 10 and 15, sa pag-ibig sa mga kapatid, ay mangagmahalan kayo sa kapurihan, ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Makigalak kayo sa nangagagalak. Makikiiyak kayo sa nagsisiiyak. Sa Roma, dito po sa teksong ito mga kapatid, ang talatang ito ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pagmamahal, respeto, at simpati o simpatsya sa loob ng komunidad ng mga mananampalataya. Si Pablo ay humihimok sa mga Kristiyano na ipakita ang tunay na pagmamalasakit sa isa't isa. Unahin ang kapakanan ng iba at maging sensitibo sa damdamin ng kanilang kapwa. Amen, mga kapatid. Nawa dito sa church ng Rockville, mga kababaihan, sa bawat narito ngayon, ay patuloy na kakitaan tayo ng tunay na pag-ibig ni Kristo. Lalo tigit ang damdamin, yung simpatsya na makita ng mga kapwa natin na hindi natin kapananampalataya, na bilang isang Kristiyano na tayo ay maging sensitive sa mga naramdaman ng ibang mga tao, na pag sila ay nag-share sa atin ng kanilang mga saloobin, ay tayo ay handang makinig. Sa Isaiah chapter 61 verse 1, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kaniyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga bibilanggo. Ang propesiya tungkol sa darating na Mesiyas na pinahira ng Espiritu ng Diyos, sabi po sa ating teksto, sa Isaiah 61 verse 11, upang magdala ng mabuting balita, kagalingan, at kalayaan sa mga nangangailangan. Ang talatang ito ay nagbibigay ng pangako, ng pag-asa, at kaligtasan para sa mga inaapi, mga sugatan, at mga bihag, na magaganap sa pamamagitan ng gawain ng Mesiyas na kinilala ng mga Kristiyano bilang si Jesucristo. Sa Lucas chapter 4 verse 18 to 21, si Jesus mismo ang nagbasa at nag-angkin ng talatang ito. Ipinapahayag na natupad ito sa kanyang persona at misyon. Sa next po nating talata, ayun po, kadugtong. Isaiah 61 verse 2 and 3, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghiganti ng ating Diyos, upang aliwin niya ang lahat na nagsisitangis, upang iukol sila na nagsisitangis sa Sion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak na kahalili ng mga abo, ng langis ng kagalakan, nakahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurihan, nakahalili ng kabigatan ng loob, upang sila'y matawag ng mga punong kahoy ng katuwiran, na pananim ng Panginoon, upang siya'y luwalhatiin. Sa awit 147 verse 3, kaniyang pinagagaling ang may bagbag na puso, at tinatalian niya ang sugat, ang kanilang mga sugat. Sa awit 147 verse 3, nagsasabi na kaniyang pinapagaling ang mga may pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. At talatang ito ay naglalarawan ng habag at kapangyarihan ng Diyos. Sa pagpapagaling, siya ay malapit sa mga may pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat, nag-aalok ng kaginawahan at paghilom. End it now,
Ang talatang ito ay maaaring tingnan bilang isang banal na katiyakan na lubos na nagmamalasakit ang Diyos sa mga nagdurusa mula sa karahasan, pang-aabuso, at nagmamalasakit ang Diyos sa mga nagdurusa kawalan ng katarungan, tulad ng pagpapagaling ng Diyos sa mga may pusong wasak, ay naglalayong magdala ng paghilom at pagbangon sa mga biktima ng pang-aabuso. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng pagtugon sa mga sugat na emosyonal at pisikal na dulot ng karahasan upang matiyak na ang mga naapektuhan ay hindi nagdurusa ng mag-isa, kundi natutulungan sa kanilang paglalakbay tungo sa paghilom po ng sugat, mga kapatid. Yung dito po sa may mga ilang tayo ay nagmamalasakit kung tayo ay makikinig ng walang paghuhusga. Yan, mahalaga po yung mga kapatid na pag may nag-share po sa atin, huwag natin silang husgahan, kundi tayo po ay makinig sa kanila kung ano po ang kanilang mga concern sa kanilang mga buhay sa kanilang concern sa kanilang mga family, sa mga anak. Piliin na huwag itaboy ang biktima matapos niyang sabihin ang pang-aabuso. Yun, marami po sa panahon natin sa ngayon nakaranas ng pang-aabuso o biktima ng pang-aabuso. Huwag po natin silang itaboy. Huwag tayong pumili ng tao lang, ng mga tao o nakalapit lang natin, kundi sapagkat ang Panginoon ay hindi pumipili ng tao. Lahat ng tao ay love ni Jesus at concern si Jesus sa concern ng Panginoon sa bawat sa atin, sa lahat ng mga nabiktima, nakaranas ng pang-aabuso. Magkaloob ng mainit, maayos na kalagayan, tunay na suporta na magsusulong ng kagalingan. Amen. Ipahayag ang tungkol sa panganib ng pang-aabuso. Panghawakan na mananagot ang may kasalanan. Magtrabaho upang gawin ang ating iglesia ay maging ligtas na komunidad. Yun, kaya kung ang ating mga church, ang ating church ay patuloy na gagawa bilang isang Seventh-day Adventist Church, tayo ay isang iglesia na buhay o movement na tayo ay naghanap ng mga tao na may lapit natin sa paanan na ating mahal na Panginoon upang sila ay maging ligtas bilang sila ay nasasakupan ng ating mga komunidad. Tayo ay patuloy na gumawa para sa gawain natin, Panginoon, lalong tigit na matulungan natin yung iba, mga tao. Patuloy tayong gumawa sa ating mga komunidad na ating kinasasakupan. Christ Object Lessons, page 186. Tayo ay dapat sumunod sa halimbawa ni Kristo. Sa paghahanap sa mga nawawala, tungkulin natin na lumabas sa mga lansangan at mga bakuran at pilitin silang pumasok upang mapuno ang bahay ng Panginoon. Amen. Saan man may nawawalang tupa, tinatawag ng Diyos ang taimtim at patuloy na paggawa upang hanapin ito at ibalik sa kulungan. Yun. Sa ating paghanap ng mga tupang nawala ay tungkulin natin, mga kapatid, na ang bahay sa bahan natin, Panginoon, sabi niya dito, sabi sa Christ Object Lessons, na ito ay mapuno, lalo tigit sa mga nawawalang tupa. Tinatawagan sila ng ating Panginoon na patuloy na tayo bilang nakakaalam ng katotohanan, tayo ay gumawa at upang hanapin at ibalik ang mga tao na nawaglit dito sa iglesia ito, di lang sa ating iglesia, na sa taong mga, di ba natin, mga friend natin o mga kamag-anak natin na wala pa sa pananampalataya ito. Sabi po ni Desmond Tutu, kapag ikaw ay gumugunita sa mga pangyayari,
gumugunita sa mga pangyayari, gumigitna sa mga pangyayari ng kawalan ng katarungan. Pinili mo ang panig ng mamimighati. Ang pahayag na ito ni Desmond Tutu ay nagpapahayag ng isang mahalagang prinsipyo tungkol sa katarungan at pananagutan. Ayon kay Tutu, kapag ikaw ay nakatayo sa gitna ng isang sitwasyon ng kawalan ng katarungan, ang hindi pagkilos o pagiging neutral ay katumbas ng pagpili ng panig ng aapi. Kaya tayo ay dapat pumili tayo sa panig sa gitna, mga kapatid. Ang pahayag ni Desmond Tutu ay isang tawag sa lahat na maging aktibo sa pagtataguyod ng katarungan. Ito ay isang paalala na sa harap ng mali, ang pananahimik o hindi pagkilos ay mayroong sariling consequence na pabor sa mga mapang-api. Ang tunay na katarungan ay nangangailangan ng pagpili ng panig ng mga inaapi at ang pagtindig laban sa kawalan ng katarungan. Sa paghahanap ng nakaligtas ay nangangahulog ang umuupong kasama nila at pinapakinggan ang kanilang salaysay. Kaya mahalaga po yun, mga kapatid, kung may counseling, papakinggan natin yung panig nila, kung mag-share siya tungkol sa problem niya. Mahalaga po na tayo ay makinig, mga kapatid. At kung ano yung sasabihin niya po, kung ano yung concern niya sa kanyang buhay, yung kanyang problem na kanyang naranasan. Pagsasalaysay. Hinayaan sila na magbahagi ng kwento kung paano nila ito naranasan. Nakikinig na walang pagsasala upang tayo ay mas maging komportable. Nakikinig na walang panghuhusga. Bawal ang judgmental. Kaya, ang Panginoon lang po yung ating judge. Kaya sa panahon po natin ngayon, hindi po tayo makapaghusga kung ano yung nagawa ng ating kapwa. At tayong Panginoon lang po nakakalam kung ano ang nilalaman ng ating puso at isip, kung ano yung ating mga naging karanasan sa buhay, individually. Huwag po tayo maghusga sa ating kapwa mananampalataya, sa ating kapwa-tao. Nakikinig sa kung paano ito naikwento at hindi sa kung ano ang gusto natin ito maging. O diba? Halimbawa, kung nag-share siya ng kanyang problem, kailangan na po natin siyang pakinggan kung ano yung kwento niya sa kanyang buhay at wag po natin siyang pakimasukan kung ano yung gusto natin o kaya kung ano yung gusto natin para sa kanya. Kundi, kung ma-share lang po niya, ay kailangan lang po natin na pakinggan po siya at sa tulong ng Holy Spirit ng Panginoon ay patuloy na palakasin siya. At through prayer din po natin, mga kapatid, sa kanya. Kung sino man po ang nakaranas ng suliranin or problem sa pang-abuso. Sa paghanap ng nakaligtas, ay nangangahulugang dalhin sila sa mga kaganapan ng iglesia. Yun. Mahalaga yung mga kapatid na kung may na-counter tayong tao na ganun, ay kumbaga, ipakilala natin yung Panginoon, lalo tigit, para ma-enjoy siya, isama natin siya sa ating care group, midweek, whisper, dali natin siya dito sa church, at upang mag-enjoy naman siya. At unti-unti makalimutan niya yung mga problema na kanyang naranasan. Umuupong magkakasama sa iglesia upang ipakita ang suporta. Yan, kaya mahalaga na meron tayong support individually. Kung may maganda siyang plano, tayo ay magkaroon ng unity bilang isang iglesia dito sa church ng Rockville, mga kababaihan, mga kalalakihan, mga bata, mga kabataan. Tayo ay magpakita ng suporta sa bawat isa, lalo tigit sa mga tao na biktima ng hindi magandang naranasan nila sa kanilang mga buhay. Sinasama sila sa grupo ng mga kaibigan. Ayun, nabanggit ko. O small group, care group. Pagiging andyan kasama nila at para sa kanila. Yun, kaya mahalaga yung small group o care group.
Ang small group po ay doon dati sa AUP, Adventist University of the Philippines, so nag-working student. Ako, si Pastor kami, nagkakilala sa sa small group, yung religious group na nag-outreach sa sa Tagaytay, doon sa Kasiling, sa pagitan na Laguna, yung Tagaytay, Laguna, Tagaytay. Kaya yung small group ay mahalaga po yun para makapag-sharing may tuwing midweek, whisper, at tuwing midweek kami ay separate na sa aming mga working student na mga working student association. Kung sinong gusto mag-join sa grupo namin dati ay patuloy silang nag-enjoy kasi nag-share sila ng kanilang mga problema sa school, sa kanilang family, problema sa finances nila sa school, mga utang. Pero sa tulong ng Panginoon, kapag may kaibigan ka kasi na malapitan mo, malapit sa iyo, lalo tigit yung small group mo, care group, ay mahalaga yun mga kapatid na isama natin sila upang sila naman ay na-feel nila na belong talaga sila at lalo tigit ang presensya ng Panginoon, yung the greatest love of God ay kanilang mananasan. Paano tayo makakatulong? Yan po yung tanong mga kapatid. Kapag tayo ay harap sa katotohanan ng isyo, magagawa natin isagawa ang mga panukala upang hanapin ang nawawala. Amen. May panukala tayo mga kapatid na hanapin natin ang mga nawawala. Ang nawawala. Linangin ang isang kapaligiran na hindi magwawalang bahala sa pang-aabuso. Magsabi ng huwag sa karahasan o end it now at gumawang magkakasama na tapusin ito ngayon. Ito pa, huwag sa karahasan. Tapusin na ito ngayon, end it now. Suportahan ang mga biktima ng pang-aabuso. Basagin ang katahimikan na nangyayari sa ating iglesia. Ganon din sa ating komunidad. Yan, suportahan natin mga kapatid, yung mga nabiktima ng mga pang-aabuso. Marahil dito sa ating church, ay may mga nakaranas ng ganon sa ating mga members ng dito sa church, sa ibang mga church din ay lalo tigit sa ating komunidad na ating kinabibilangan. Suportahan natin yung mga nabibiktima. Tulungan silang gumaling. Sa Ezekiel chapter 34 verse 5 and 6. At sila'y nangalat dahil sa walang pastor. At sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang. At sila'y nangalat, ang ating mga tupa ay nagsisilaboy sa lahat ng bundok. At sa lahat ng mataas na burol, oo, ang aking mga tupa ay nangalat sa buong ibabaw ng lupa. At walang magsiyasat o humanap sa kanila. Ezekiel chapter 34 verse 5 and 6. Ikaw ba ay tutugon? Oo, Jesus, ako ay hahayo. Amen. Sa atin pong conclusion, sabi dito sa Testimonies for the Church, Volume 9, page 30. Mayroong malawak na bukirin sa ating harapan. At ang gawain ay naghihintay para sa mga itinalagang manggagawa. Saan man may mga pusong handang tumanggap ng katotohanan, naroon si Kristo, kumikilos sa pamamagitan ng kanyang mga kinatawan. Ngunit hindi lamang ito gawain ng mga ministro upang hanapin ang mga nawawalang tupa. Testimonies for the Church, Volume 9, page 30. Sabi po sa pahayag na yan, mga kapatid, ay binibigyang diin ni Ellen G. White na ang misyon ng paghahanap sa mga nawawala ay hindi lamang gawain ng mga ministro, kundi responsibilidad ng lahat ng mananampalataya. Amen. Tayong lahat mga kapatid ay may responsibilidad. Sayo po ng ating propetisa na si Ellen G. White. Pinalalakas nito ang tawag sa aksyon para sa bawat isa na makilahok sa gawain ng paghahanap at pagdadala sa mga tupa na naligaw pabalik kay Kristo. Nawa mga kapatid sa ating napag-aralan, mga women's, isang malaking hamon sa atin
na ang ating programa ng General Conference sa End It Now ay patuloy tayong kakitaan ng magandang halimbawa. Patuloy na hanapin natin ang mga nawala, lalo tigit tayo ay patuloy na humayo upang hanapin ang tupa ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain tayong lahat at blessed Sabbath everyone. Thank you, ma'am, sa mensahe ngayong umaga. Meron kaming inhanda ang Women's Department ng Rockville na pagpapasalamat sa iyong wisdom na sinishare niyo sa amin sa umaga nito. Aking mabasahin ang Certificate of Appreciation. This certificate is given to Ruth M. Farren for being the speaker during the End It Now Emphasis Day in Rockville Seventh-day Adventist Company with the theme, Go Find Manship, held on August 24, 2024, given this 24th of August 2024 at Gentilion, Valenzuela City. Women's signed by J. Sabia, Women's Ministry Leader, then Anthony U. Farren, District Pastor. Papasahin ko dito. Thank you for the opportunity to share with us your wisdom from Women's Ministry, Rockville Church. Meron pang sobre. Salamat, ma'am, kasi blessing sa amin. Kasi iniisip ko nung nag-ano yung district na unahin ko si ma'am kasi hindi pa ikaw nakapag-visit sa Rockville Church at hindi namin nakalain na last Sabbath, diba? Dito sa amin. Diba? Blessing sa amin na bago kayo umalis ay nakapag-share kayo ng wisdom o aral ng salita ng Diyos dito sa amin bago na lang tayo umalis. At bigyan natin ng panahon si Pastor Farren para magbigay ng message o para sa atin na last na Sabbath dito sa atin. Okay, una po sa lahat ay pinupuri ko ang Panginoon dahil bihira din po yung pagkakataon na mapapunta sa iglesia po ng Rockville at sa distrito ng Valenzuela. So, actually, kami po ay plan namin, nag-move na po kami sa May Kawayan for the sake na dahil po ang yung lingkod mag-aaral sana. Mag-aaral, actually, nakayaron na po kami, mag-start na po ngayong September. So, nag-move kami doon para kung mag-aaral ako doon sa Ayas, yung anak ko mag-aaral din. At the same time, nakapasok ako doon na nakapasok din yung anak ko. And it happened sa mga kapatid, last August 13, I received a call from our area chairman na meron pong other call na maglilingkod sa ibang distrito. So, ibig sabihin, yung pag-move out na temporarily para parot parito na ako pagka during Sabbath sa mga churches natin sa Valenzuela ay natuluyan, Sir Irene, sa mga kapatid. So, ganun pa man, ako po ay nagpapasalamat sa oportunidad na makadaupang palad po kayo at makasama sa paglilingkod. So, lahat ng ating pinagsaluhan, ups and down, mga kapatid, ay balik natin ang kapurihan sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang iyong lingkod ay hindi magiging matagumpay ang gawain without sa tulong po ninyo, panalangin at sa mga sacrifices. At di po talaga nawawala yung mga challenge, mga kapatid. Challenge is a part of our journey. And mga suliranin, mga kapatid, pag walang suliranin, mga kapatid, walang tinilang pagiging mananampalataya. So, nariyan yung mga obstacle, mga suliranin, hindi para i-down tayo. Kundi yan po ay para lalo pa tayo humawak sa ating Panginoon. Kaya po, bilang inyong likod at sa ganang akin, sa buong pamilya po namin,
ay taos-pusong nagpapasalamat sa Rockville Church at tumatanaw na not long from now, ito po ay maging katuparan din po yung ating mga pagpupunyagi. Ayan, maraming salamat po and may the Lord bless you all and sana magtulungan, mag-unawaan at higit sa lahat ay sama-sama natin buhatin ang misyon ng ating Panginoon upang magkagayon marami pong maihahanda sa pagbabalik niya upang tayo sama-samang sasalubong. Di po ba lahat tayo gusto maligtas? Amen? So dahil ganyan po ang ating direction mga kapatid, ang aking dalangin, ang aming dalangin, kapitbahay na naman po tayo mga kapatid. So kami po ay ma-reassign sa Quezon City 2. So particularly sa iglesia po ng UP, Diliman Campus at saka sa Cubao Tree of Life. Kaya kung gusto nyo yung Tree of Life na yung mga kapatid, visit lang po kayo doon. So yun po yung goal natin sa langit, may Tree of Life. So pick lang tayo ng dahon doon ay nakapagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman. So ano man po ang pagkukulang na inyong likod, hindi sana ako yung pagpatawad. At kung ano man po yung mga na pagkukulang ko po ay naway kapunuan ng papalit sa akin mga kapatid. So buwatahan po ninyo, whatever, kung sino man i-assign ng Panginoon, and alam niyo naman po, hindi naman po siguro magiging ganun yung adjustment. And ako'y tumatanaw sa bagong mga binyagan o mga kaanib ay yung paglipat ng inyong pastor ay hindi po ito dahilan para kayo ay titigil. Kundi bagkus papatuloy. Dahil hindi po titigil ang Panginoon, magpapadala siya ng panibagong pastor. Sabi po din sa ating pag-aaral. So hindi niya pababayaan ang kanyang kawan na walang pastor. Kagaya ni Moses, hindi niya hinayaan na ng Panginoon na walang mag-guide sa bayan ng Diyos. Kundi tinawag niya si Joshua para i-lead ang kanyang kawan upang magpatuloy na dalhin ang misyon ng Panginoon. Kaya mga kapatid, saan man tayo magkita, nawa ay naroon pa rin po yung ating pong magandang samahan. At kami po ay just one text away. Pwede rin naman po tayo makapagligod pa sa ilang mga bagay. Maraming salamat po. Binabalik namin ang kapurihan sa ating Panginoon at pasalamat sa inyo pong lahat. Ito po ang aming dalangin, aking dalangin sa bawat isa sa atin ngayong araw na ito. Thank you very much po mga kapatid. Para po sa ating pagtatapos, awitin po natin ang Burning Conditions. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the jubilee, waiting for the harvest and the time of reaping.
Let us pray. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Ama, pinupuri namin kayo sa mensahe na aming narinig, na patuloy na humayo at hanapin ang inyong tupa. Panginoon, lumalapit din kami sa inyo, tumingin ang kapatawaran sa mga nagawang kasalanan namin sa inyo. At dalangin po namin, Panginoon, ang women's ng Rockville SDA Church. Patuloy na kakitaan ang bawat isa sa amin ng mabuting halimbawa, lalo tigil sa aming komunidad na aming kinabibilangan. Sa mga kapananampalataya namin, Panginoon, na ang bawat isa ay magtumibay sa pananampalataya ito, lalo tigil makapagbahagi ng inyong pabalita at concern ang bawat isa, Panginoon, sa mga taong nakakaranas ng pang-abuso. Naway inyong Holy Spirit, manahan sa puso't isip ng bawat isa sa amin. Pagpalain ng bawat isa sa mga kapatid, mula bata, mga kabataan, mga kababaihan, at mga tatay, Panginoon. Ang bawat isa sa amin patuloy na makapaglingkod sa inyo. Patuloy na humayo para sa iyong tatapos sa iyong dakilang gawain. Maraming salamat, Panginoon, ng mensahe namin na pakinggan. Ikatitibay ng pananampalataya at relasyon namin sa inyo. Maraming salamat po na inyong pinakinggan at sinagot lahat tayong mga panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Jesus. Amen. Signs of the end are fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and gloom, and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus is? Are you living by God's word and by His law? By His grace, my friend, let us walk but still be in. Till we see our Savior come again. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and gloom, and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus is? Are you living by God's word and by His power? By His grace, my friend, let us walk but still be in. Till we see our Savior come again. Happy Sabbath po muli mga kapatid. Picture muna tayo mga kapatid. Mga kapatid, sa tayo po ng ating ginagawian, tayo po ay magpapapicture muna. Punta po tayong lahat dito sa harapan, kasama po ang ating pastor at kanyang family. Pastor.